Paano yung mga magulang na yung kanilang mga anak na nagtiwala sila, di ba, na dito sa mga paaral to, lalo na sa mga universidad na ito, na magtatapos, magagamit ng mabuti sa ating bayan, pero they ended up doon, sa kabundukan, iba sa kanila namatay. Dapat po, hindi CPP, NPA, NDF ang nagsasabi na dapat nilulutas ang problema sa kawalan ng kakulangan ng kabuhayan, problema sa konflikto sa lupa, problema sa mga manggagawa, sa mga kabataan, sa mga guro, sa mga empleyado ng gobyerno. Gobyerno mismo ang naglulutas nito. Yun na ng ating pamahalaan. Exactly. Kung issue ng corruption, magtatanong tayo kasi ito yung ginagamit ng mga komunistang terrorisang grupo na issue na sisirain ating gobyerno kasi yun yung goal nila. So this is, hindi sana tayo minamasama ng iba. Iilan lang naman yan sila sa gobyerno, itong isinusulong natin dito, na mas maganda kung kayo mas maging transparent, maging aktibo rin kayo na ipakita sa taong bayan na yung tiwala nyo ay buo. Bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Hindi ko inakala na dito pala sa SMNI, magkakaroon ako ng pagkakataon na magamit yun. Yung ano ba, yung ibabaw pa lang, no? Yung mababaw pa lang din na kaalaman ko na si CPP. At nung yun nga, nakilala ko na sila, Eric, yung mga dating kadre. At yung isa sa pinaka hindi ko makakalimutan doon, nung ginagawa namin, is yung mga narinig namin yung mga magulang. Yung umiyak sa ako personally, parang doon ko lang naisip, ano kayong naramdaman ng nanay ko? Kung halimbawang nangyari sa akin yun. Paano yung mga magulang na yung kanilang mga anak na nagtiwala sila, di ba, na dito sa mga paaral to, lalo na sa mga universidad na ito, na magtatapos, magagamit ng mabuti sa ating bayan, pero they ended up doon, sa kabundukan, iba sa kanila namatay. So yun talaga yung isa sa nagtulak doon. At di ba nga lagi nating sinasabi na parang itong programang ito yung naging kung sa ilog pa, di ba, lahat tayo nagtagbo tayo sa isang malawak na dagat. Di ba? At doon, tayong mga kababayan, no, itong programang ito, dito na, no, dito na nabuo yung mas lalo na palakas yung pagmamahal natin sa ating bansa at mas nakilala natin kung sino ba itong mga kalaban, sino dito mismo sa loob ng ating bansa. Kasi yung external, di ba, madaling matukoy yun di ba, yung mga sinasabi nating mga dati, di ba, yung mga naniniil na ba, nanunupil ng ating mga karapatan. Yung mga pero ang mga dayuhan, pero yung nakakalungkot dito is nakita natin dito pala sa loob mismo ng ating bansa. Tsaka ay may ganong ideology. Nakatago. Kaya from there, no ba, itong nabuo ng Laban Kasama ang Bayan and then the journey that we had. At hindi tayo nga, di ba, hindi lang tayo dito dahil lumalawak yung naabot ng ating programa at nakakataba ng puso, no, na makitang aktibo rin silang nagbibigay, no, aktibo silang nagpa-participate dito, nagbibigay sila ng kanilang mga pahayag dito. At kaya, no, I think tutungo na tayo dito sa mga butihin din nating mga government official na yung kanilang puso din para paglingkuran ng ating bayan ay mas nakikita sa ganitong mga panahon. But before you say something, before natin ipakita yon, in other words, ang sinasabi ni Eric at saka ni Ina, Franco, lahat kami dito, our lives were so touched by, maybe not Eric, no, because you knew already, di ba? Pag nag-i-inform sa amin si Eric, nagugulat talaga ako. Talagang ganito pala ang nangyari sa atin. Yung mga nakamaskara na napaka-respektable, si Mary Jan Manansan. Ayun, isa pa yun. Magpadala ka pa ng kaso sa akin. Si Mary Jan Manansan, CPP, NPA, NDF yan. At lahat sila, yung mga madre, pare, no? May mga maskara silang professor. Yung pala, ito pala yung nangyari. No? So, na-touch yung buhay namin dito at nagsanib puwersa kami. No, kaya nagulat ako doon sa tanong ni Congressman Tambunting. Nung tinanong niya ako sa Kongreso, why do you care so much about this? About this fight to end the CPP, NPA, NDF? Yun yung tanong niya sa akin. Na gusto kong tanungin siya, why don't you? Why are you asking that question? It's so silly. It's such a silly question. Kasi ito nga yung nag-capture sa amin Talagang ito yung immediate, ito yung urgency namin, no? Inner urgency namin na it's an advocacy already. So, and we're so happy na kasama namin kayo dito. At saka yung sinasabi namin dito, no? Yung kinikwento ni Eric, no? Yung simula ng SMNI, etc. Tapos yung binabatikos, no? That journey. Ang nakita ko dito na tumataginting ay ang katotohanan. Ito yung pinakamakapangyarihan dito na hindi nila masawata. Hindi nila kaya kasi bit-bit namin ang katotohanan at maraming salamat dahil kasama ninyo kami at nagtitiwala kayo sa amin. Ang gusto namin sabihin, hindi kayo nagkakamali sa pagbigay ng tiwala ninyo sa amin. Kasi kung hindi epektibo, Ma'am Lorraine,
Brother Franco, Miss Ina, ang partnership na binuo ng Laban Kasamang Bayan, voluntary ito na inilapit ni Pastor at ng Laban Kasamang Bayan ng SMNI na tulungan ang information campaign ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Hindi po kami papansinin ng CPP, NPA, NDF. Kaya nagtatanong si Congressman Pimentel ng Surigao, Ka Eric, di ba ang title ng program nyo, Laban Kasamang Bayan? Eh bakit parang hindi na yan Laban Kasamang Bayan? Kasi pinapakialaman nyo na yung mga tungkol sa gobyerno. Nagkamali po ng pag-unawa si Congressman Pimentel at ang Kongreso. Nakakagulat, ano? Nakakagulat yun. Mga tanong na ganon? Sapagkat ang Laban Kasamang Bayan, hindi lamang po lumalaban sa terorismo at mga nagwawasak ng ating gobyerno mula sa communist terrorism ng CPP, NPA, NDF. Ang Laban Kasamang Bayan ay nag-a-advocate ng good governance bilang sandigan at pundasyon ng nation building. Ang ibig sabihin po ng good governance, 4 yun. Dapat kami ay maninindigan din, hindi lamang para supilin at labanan ang communist terrorism na nagwawasak ng ating bayan. Maninindigan din kami laban sa korupsyon, sa mga nagnanakaw ng pondo at kaba ng bayan, sapagkat walang good governance kapag kurakot ang namumuno sa gobyerno at abusado sa pondo. Naninindigan din kami sa pag-abuso sa poder. Yung inaapakan ng kapangyarihan ng pamahalaan ng ordinaryong mamamayan, we cannot tolerate that. Kasi yan ang pinanggagalingan ng hugot ng propaganda at recruitment ng CPP, NPA, NDF. So good governance is anti-corruption, anti-abuse in power. And third, ang good governance ay pagsusulong ng suporta sa gobyerno na magkaroon ng tamang serbisyo sa edukasyon, kalsada, pabahay, at medikal, kalusugan, at mga basic na pangangailangan ng taong bayan. The government should deliver services to the people. Yun po ang good governance advocacy namin. At number 4, social justice. Dapat po, hindi CPP, NPA, NDF ang nagsasabi na dapat nilulutas ang problema sa kawalan ng kakulangan ng kabuhayan, problema sa konflikto sa lupa, problema sa mga manggagawa, sa mga kabataan, sa mga guro, sa mga empleyado ng gobyerno. Gobyerno mismo ang naglulutas nito. Yun po ang good governance. Kaya kailangan pong maimulat at maipaliwanag ito sa mga kakampisan na natin sa gobyerno na ang Laban Kasamang Bayan is not just exclusively limited sa pagsusulong ng complete victory against the CPP, NPA, NDF with support to the government. Hindi kami ang lead. Support lang kami sa gobyerno na dapat manguna nito. But alongside that is ang pagsusulong ng totoo at tunay na good governance. Yes, kasi Ka Eric, hindi naman mahihiwalay ang good governance para matuldukan itong CPP, NPA, NDF. Kasi di ba, I mean, meron ng batayan talaga na isa sa mga dahilan talaga kung bakit siya namayagpag. Dahil doon sa mga existing, di ba, na mga problema sa ating lipunan na ginagamit itong kapital na makomunistang teroristang grupo. Kaya talagang kasama dito sa ating tatalakayin, ano ba yung mga dapat tugunan ng ating pamahalaan? Kung issue ng corruption, magtatanong tayo. Kasi ito yung ginagamit ng mga komunistang teroristang grupo na issue na sisirain ating gobyerno. Kasi yun yung goal nila. So this is, hindi sana tayo minamasama ng iba. Iilan lang naman yan sila sa gobyerno. Itong isinusulong natin dito na mas maganda kung kayo mas maging transparent, maging aktibo rin kayo na ipakita sa taong bayan na yung tiwala nyo ay buo at wala kayong dapat ikabahala. Tama. And to make things even more complicated, no? Yung sinabi natin, yung corruption, yung abuse yung arrogance of power, no? Ang CPP party list, sila yan. Kasi sila instigator niyan. Yes, sila yan. So, sila gumagawa niyan, mga magnanakaw yan. Yung pera natin, ginagamit nila sa terorismo, sa pag-recruit ng mga anak natin. Yan ang ginagamit nila. Tapos mata sila sa Kongreso na hindi inimbestigahan. Yes. Pinababayaan. Yes, and then not only that, no, yung abuso. Nakita niyo ba si Kaloy Zarate, nagsisisigawan niya yung tinuduro niya yung isang sundalo, no? At saka ito si Franz Castro, ito si Casilaw, ginamit yung pagka-kongresista nila kahit hindi naman kongresista na si Casilaw. Si Tabatchoy. Tabatchoy-choy. Si Choy-choy, si Lechon, Christmas. Diba? Kahit hindi na siya, pero ginamit niya, no, yung nag-drop siya ng na representante siya, etc. Sa Bulacan ito nangyari, ma'am. Yeah, nag-drop siya ng ganyan. No? So, ito yung ginagawa nila. And then, nandiyan sila sa loob ng Kongreso na sila nagpapaandar at nagmamanipula at hindi na napapansin ng mga matitinong mga kongresista natin na yung lason ng mga komunistang teroristang yan ay nakadikit na sa mga puso nila. Na they don't know, they don't even notice that they're already
as corrupt as this CPP, NPA, NDF, and as arrogant and they're liars, di ba? Nahaluan na eh. Nandyan na sila. So, ang toka natin, mga kababayan ko, ang bag natin sa bayan, 2025, wala na yung mga yan. Okay? Yes. Brother Franco. I just want to go back to Ma'am Lorenz about what this congressman said to her na Yeah. Bakit ka ba? yeah. Why are you so passionate Why are you so about it? passionate? Why are you concerned about this fight? We're talking about 1,000 lives na namatay. And the destiny And the of an entire country. Exactly. And the problem is, one of the problem that we are facing is the apathy Yeah. of our government Yeah. official. Mas Right, Yes. right there, no? He showed it, no? That apathy. Exactly. Ayun Many nakita of ko, them ma'am. in present That's at that the time. apathy. Ang kawalan ng kapakialam sa numero uno. Ang masaklap dito ka, Eric. Numero unong kalaban ng Estado. And then you're showing that you don't care about that fight. Oo. At namamangha siya. At namamangha ka pa. Na may mga kagaya At natin. namamangha ka pa na meron lumalaban. Na isang tumatay. Lorraine Badoy at laban kasamang bayan. Tama si Brother Franco. Sapagkat siguro mukhang bago maging congressman, si Congressman Tambunting, sanay siya na ang mga alaas ay sinasanla. Pero ang bayan, hindi sinasanla yan eh. Ang bayan at ang kapakanan ng mamamayan, hindi yan sinasanla, Congressman Tambunting. Kaya hindi yan kapareho ng alahas. Tambunting pon siya. Sa kanila yata yun. Yeah. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.